Hanggang sa mga probinsya, masidhirin ng panawagang managot ang mga kurakot. At mula sa Davao City, nakatutok live si John D. Esteban ng GMA Regional TV. John D. Yes, Ivan, umalingaw-ngaw ang sigaw ng hinaing ng iba't ibang grupo dito sa Davao City laban sa katiwalian. Maputik na damit ang suot ng ilang rallyista sa Davao City para ipakita ang anilay kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng kalamidad dahil sa palpak at kinurakot na flood control project. Nakatali sila sa isang itim na lubid na hawak ng dalawang nakamaskarang may mukha ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na pawang nais nilang patalsikin sa pwesto. Ang mga may dalang placard, iisa ang sigaw, panagutin ang mga kurap. Inikot ng mga rallyista ang Freedom Park bilang bahagi ng pakikiisa sa malawakang kilos protesta ngayong araw. Nagkaroon din ng protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Iloilo, puti at pula ang suot ng mga rallyista bilang pakikiisa sa protesta at paggunita sa Bonifacio Day. Sa Bacolod, umabot sa 12,000 ang nakiisa sa protesta kung saan nagkaroon din ng performances. Alas 4:35 ng hapon, mapayapang nagwakas ang kilos protesta dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Umapela ang Malacanang sa mga kinauukulang ahensya na huwag magpatumpik-tumpik sa pagsasampa ng mga kaso kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Kasunod po yan, ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos, kamakailan na marami sa mga sangkot ang inaasahan niyang makukulong na bago magpasko. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, mula sa Malacanang ay nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kilos protesta ngayon na nananawagan na mapanagot ang mga tiwali. Nakikinigaan niya ang Pangulo maging sa puna ng iba na mabagal ang usad ng investigasyon sa mga anomalya. Pero ang sabi ng Malacanang at ng Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang investigasyon. Dapat mabilis ang pag-aksyon. Kung kaya naman agad isampahan ng kaso at nandiyan ang ebidensya, huwag na magpatumpik-tumpik sa ng kaso. May call sa lahat ng ahensya na involved dito, kumilos kayong lahat. Kami man din po ay naiinip din, no? Pero hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay kasong matitibay, natatagal at tatayo sa husgado, literal na mothering ang isang bride sa Quezon. Bago kasi ikasal, ipinanganak muna niya ang kanyang ipinagbubuntis na baby girl. Tinutukan niya ni JP Soriano. Ang walk down the aisle, nauwi sa detour sa ospital. Yan ang plot twist ng isang misis sa Atimonan, Quezon. A day before her big day kasi, dumating ang early wedding gift sa kanila ng kabiyak. Walang iba kundi ang kanilang unang baby. And she literally mothered. Dahil matapos mag-labor sa ospital, tinupad niya ang kanyang kasal. Suot ang kanyang bridal gown. Sa hinaba-haba ng prosesyon, sa kasalan pa rin ang tuloy. With guidance syempre ng kanyang doktor, naging extra special pa ito dahil present na ang kanilang newborn baby girl. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nauwi sa draw o tabla ang professional boxing debut ng anak ng pambansang kamao na si Jimwell Pacquiao. Lumaban si Jimwell sa American boxer na si Brendan Lally sa California. Sa score na 39-37, pabor kay Pacquiao na sinundan ng tablang score na 38 mula sa dalawang judges, nauwi sa majority draw ang 4-round lightweight fight ng dalawa. Ang iba ni Pacquiao, magandang experience ito para kay Jimwell. May bago na gustong ma-achieve next year si Asia's Limitless star Julian San Jose. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw niyang subukan ang pag-arte sa teatro. Pangarap din ni Julie na makapag-release ng mga OST para sa mga serye, pati ang pagkakaroon ng sariling recording studio. Fun fact, I got a call slip that time nung Miss Saigon. Pero during the audition day,
As in, sobrang nagkasakit talaga ako. Hindi ako tumuloy. If ever like given a chance, of course I would love to. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Nelson.